Kilalang lugar bilang Heart of Bicol. At ito rin ang tinaguriang pilgrimage city for being the home of the biggest Marian devotion in Southeast Asia. Dagustabi ka mo sa siyudad ni Naga. Ang siyudad ni Naga ay isang first-class independent component city na mayroong 27 barangays sa probinsya ng Camarines Sur. Ito ang kilalang regional center of commerce and trade, culture, and religion sa Bicol region. Officially, ang siyudad na ito ay isa rin sa mga top tourist destinations dito sa ating bansa at ang isa pang titulong ginawad dito kasabay ang Camarines Sur ay ang pilgrimage capital of the Bicol region. Ang Naga ay tinatag noong 1575 sa utos ng Spanish general na si Francisco de Sande. Ang unang pangalan nito ay Ciudad de Nueva Cáceres at isa ito sa mga Spanish royal cities dati, along with Manila and Cebu. At sabi nga nila, this is the third oldest city to be exact sa Pilipinas. Tinatawag din ito bilang Queen City of Bicol dahil sa historical significance ng Naga sa Bicol region. Ang Naga ay naging chartered city noong 1948. Papasok pa lang ng Naga, napakarami ng establishments kayong makikita, tabi-tabi at iba-iba. 2 ang kilalang mall sa Naga, may Robinsons at SM. Pero syempre marami pang ibang commercial establishments na nagpapakita kung gaano ka-progresibo ang siyudad na ito. May Coliseum din at Techno Park. Sa famous rotonda ng Naga ay makikita ang signage na Pilgrim City. Kaya naman, umpisa na natin ang paglilibot sa tinaguriang Heart of Bicol at Pilgrimage Capital of the Bicol Region. Ilang metro mula sa rotonda ay makikita ang Our Lady of Mount Carmel Parish and Monastery. Along the highway lang ito at malaki ang signage sa harapan. 1964 ang taon na sinasabing inumpisahan ang construction ng Our Lady of Mount Carmel. Mapapansin nyo sa lugar na ito na napakatahimik, napakaraming puno, very solemn, at napakasarap magdasal. Sa simbahang ito ay napakaraming nag-aalay ng misa at syempre ng itlog. At sabi nga nila, para mapanatili ang katahimikan sa lugar na ito, hindi dito nagkakaroon ng kasalan. Pagkatapos sa Our Lady of Mount Carmel, ay pinuntahan na namin ang kilalang Magsaysay Avenue at ilang metro lang mula dito ay naroon na ang Peñafrancia Basilica Minore. Ang Basilica ang isa sa mga unang pinupuntahan namin sa Naga dahil ang pagbisita sa Naga City ay hindi makukumpleto kung hindi nyo dadaanan ang Peñafrancia Basilica Minore kung saan naroroon ang image ni Nuestra Señora de Peñafrancia or Our Lady of Peñafrancia. Lagi kaming nagpapakita kay Our Lady of Peñafrancia tuwing kami ay nakakadaan sa Naga para magdasal at magpasalamat. Napakasarap titigan ng altar. Very peaceful ang dating. Kapag tiningnan niyong maigi ang interior design nito, very light ang dating at maaliwalas. At ang ganda ng back church area dahil sa stained glass design nito. Malaki ang buong compound. May malaking area para sa parking, may designated candle area, may Marian souvenir and refreshment center din sa likod, at halos katabi lang nito ang Daughters of Mary building. Ilang beses kaming bumalik-balik sa Basilica dahil laging may ganap katulad ng wedding or mass. Pero magpaganon pa man, sulit lagi ang pagbisita kay Our Lady of Peñafrancia.
Pagkatapos namin sa Basilica, sunod naming pinuntahan ang sentro. Dito na ang totoong busy streets. Maraming one-way streets at ang nakakatuwa ay ang mga mamamayan dito ay sumusunod talaga sa tamang tawiran. Kumbaga, disiplinado sila. Napag-alaman din namin na karamihan sa mga establishments dito sa sentro ay talagang matatagal na, matatag at subok na. Ang unang ginawa namin dito sa sentro ay ang magbigay-pugay muna sa 15 martyrs na Bicolano na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Kaya naman, pinuntahan namin ang Plaza 15 Martires. Ang plaza na ito ay itinayo noong November 29, 1926. Inialay ito sa 15 martyrs ng mga Bicolano na pinatay through firing squad noong January 4, 1897 dahil sa pakikipagtulungan sa katipunan para sa ating kalayaan. Iba ang vibe ng plasang ito. At nabutan naming may mga estudyanteng nagpa-practice ng sayaw sa harapan lamang. Sa right side lang nito ay naroon ang makasaysayang San Francisco Church. Ang simbahang ito ay itinayo noong 17th century. Ang basement ng simbahang ito ay nagsilbi bilang interrogation and torture halls ng mga Pilipinong naaresto ng Filipino-Spanish War in 1898. Ang bell tower naman ng San Francisco Church ay isa sa mga iilan na natira ng Old San Francisco Church na nakapag-witness ng historic event noong September 17, 1898, kung saan sinalakay ng mga guerrillas ang mga natitirang Spaniards sa Bicol na nasa loob ng simbahan habang Peña Francia Fiesta. At sa harap naman ng 15 Martires Plaza pa rin ay mayroon namang dinarayong restaurant, ang Crown Park Restaurant. Sumaglit muna kami para kumain at i-enjoy ang view ng Plaza 15 Martires. Ang Crown Park Restaurant ay isang Chinese restaurant. Dinarayo ang kanilang fried and tasty bread na tinatawag na Hongma bread. Ayon sa aming narinig, paborito ito ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Kapag napapagawi kami sa Naga, sinisigurado naming dumaan dito para kumain ng Chinese food at syempre, mag-take out ng Hongma bread. Pagkatapos kumain, lakad na ulit at sunod naming pinuntahan ay ang Plaza Rizal. Marami kaming naririnig tungkol dito dahil dito niyo raw makikita ang kultura na meron dito sa Naga. Ang Plaza Rizal ay paboritong puntahan o tambayan ng mga taga-Naga. Ito ang madalas na meet-up place para sa mahabang kwentuhan at minsan ay may mga naglalaro pa raw ng chess. Binisita namin ng hapon at gabi ang Plaza Rizal para makita namin ang difference at sana makapanood kami ng mga naglalaro ng chess. Sa parehong pagkakataon ay napakarami ng tao. Pero mapapansin nyo ang disiplina sa mga naglalakad, sa mga vendors at e-tricycles na naroroon. At sa totoo lang, parang masarap tumambay sa lugar na ito. Mga kababayan, please don't forget to support us by subscribing to our channel. Sa harap lang ng Plaza Rizal ay ang Plaza Quezon, na punong-puno pa rin ng decoration dahil siguro kakatapos lang ng Peña Francia Fiesta. Inikutan din namin ang famous na Naga City People's Mall, ang tinaguriang largest public structure sa Asia na itinayo noong 1970. Sa lugar na ito kayo makakabili ng mga native products na pasalubong pero di na kami pumasok. Sa side ng Naga City People's Mall ay naroon ang bagong tayong monument ng Plaza de Nueva de Cáceres. Bago kami lumabas ng pinakasentro,
dinaanan pa namin ang isa pang bilihan ng famous na toasted siopaw dito sa Naga, ang Naga Garden Restaurant. Hay, ang sarap! So ready na kami ulit puntahan ng iba pang lugar. Next stop ay ang Naga City Hall. Ang Naga City Hall ay simple lang kung titingnan. Malawak ang compound at sa harap nito ay naroon ang statue ni Dr. Jose Rizal. Naabutan pa naming may mga tents sa side. Marahil ay kakatapos lang ng isang activity. Sa side lang nito ay napansin namin ang building ng Naga Center for Health and Nutrition na first time naming makakita ng ganito. Wow! Ilang akbang mula sa City Hall ay makikita ang Bicol Science Centrum, ang nag-iisang LGU-operated science and technology one-stop education attraction sa Bicol Region. Sa compound pa rin ng Naga City Hall ay naroon din ang Raul S. Rocco Library. Ang Raul S. Rocco Library ay isang learning facility na kasalukuyang bahay ng more than 30,000 book titles. Dito ay matatagpuan ang memorabilia ng dating senador na si Raul S. Rocco at ang mga plaque at trophies na natatanggap ng city government bilang awards mula sa iba't ibang organizations, both national and international. Haven ang lugar na ito para sa mga taong mahilig magbasa. Ilang metro lang mula dito sa Naga City Hall ay makikita na ang museo ni Jesse Robredo. Siyempre, sinilap namin ito dahil gandang-ganda kami dito. Sa fasad pa lang ay iba na. Ang museo na ito ay proyekto ng City Government of Naga and National Historical Commission of the Philippines para magbigay pugay sa matagal na naging mayor ng Naga at dating DILG Secretary na si Secretary Jesse Robredo. This museum was inaugurated in 2017 during the 5th death anniversary of the late Secretary Robredo. Ang museo na ito ay nagpapakita sa naging buhay ni dating Secretary Robredo at ibinahagi rin dito ang mga nagawa niya nung siya ay nanunungkulan pa. Mapapansin niyo na napakaganda ng kabuuang lugar. Kaya naman, nanalo ito ng Red Award sa Good Design Award Philippines noong 2022. Ang Red Award ay binibigay sa isang idea na nagpapakita ng good design with innovation and function in mind. Libutin natin ang buong museo ni Jesse Robredo.
Sa vicinity lang, makikita din ang ilang recreational structures ng Naga City at napansin din namin na kahit saan, mayroong tapunan ng mga basura. Nakakagutom. Kaya ang sunod naming destination ay ang famous Big's Diner, proudly from Naga. Ang Big's Diner ay nagsimula noong 1983 na itinatag ng tatlong enterprising na mga babae. Nag-umpisa ito bilang maliit na takeout counter, nagbibenta ng burgers and fries. Maraming branches ang Big's dito sa Naga, kaya hindi mahirap maghanap kapag kayo ay nakakaramdam na ng gutom o namimiss nyo na ang kanilang food. Ilang beses pa lang kaming kumain dito, pero naging instant favorite na namin ang Salisbury steak. Iba-iba ang nagiging tatak sa isip namin tungkol kay Big's. Hindi nakakasawa at parang lagi kayong may aabangan. Kapag feeling nyo quota na ang buong araw nyo, hindi naman bawal magpahinga. At syempre, ang dapat nyong piliin ay ang pahingahan na maayos, abot kayang halaga at malapit sa lahat. At ang napili namin ay ang Go Hotel. Natuwa kami sa aming nadatnan dahil malinis ang lugar. Tama lang ang size ng buong room at mayroong water dispenser sa hallway na pwedeng kuhanan ng syempre tubig at unlimited. Kapag nasa ibang lugar kayo para magtrabaho, napaka-importante na komportable ang tulugan nyo. Syempre wish namin na libre o may discount sana ang room namin. Pero ang totoo ay hindi at wala. Still, we highly recommend this place. Swak sa budget at maayos ang serbisyo. Kinabukasan, ang una naming pinasyalan ay ang Naga Ecology Park na hindi namin sukat akalain na meron pala sa Naga. Ang Naga Ecology Park ay isang 5-hectare park na 10 to 15-minute drive mula sa sentro ng Naga. Pero curious kami kung ano nga bang meron dito kaya sinadya talaga namin ito. May entrance fee na 20 pesos at iba-iba ang makikita dito katulad ng exotic plants, equewalk maze, topiary garden, pavilions at marami pang iba. Pagkatapos dito, naghanap kami ng pwedeng kainan ng kinalas. Ang kilalang-kilala na mommy version ng Naga. Nag-check kami sa internet at napunta kami sa Ta Body. First time naming matikman ang kinalas at masarap ito. At kayang-kaya ang presyo. Hay, ang sarap! Hindi matatapos ang aming pagbisita sa Naga kung hindi namin masisilip ang original na bahay ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang Peña Francia Shrine or Church of Nuestra Señora de Peña de Francia ay itinayo ito noong 1711 pero ang kasalukuyang structure ay ginawa noong 1750. Maliit lang siya compared sa Basilica pero mapapansin nyo na maya't maya ay may pumapasok na mga tao para magdasal. Tahimik dito sa loob ng simbahan. Mahaba ang aisle at mahahalata niyong matagal nang naitayo ang simbahan na ito. Ayon sa aming napag-alaman, bago mag-umpisa ang Translasyon Procession, nililipat muna dito si Nuestra Señora de Peña Francia mula sa Peña Francia Basilica Minore. Sa labas ng simbahan ay maluwag, may parking, may ilang nagbibenta ng kandila at sa bandang dulo ay parang may columbarium. Umikot-ikot pa kami sa Naga mismo. Nakakita kami ng isang ilog na wow, ang linis. Ang huli naming pinuntahan ay ang Mother of all the Bicol Churches.
ang Naga Metropolitan Cathedral. Siyempre, hindi namin pwedeng ma-miss ito. Ang Naga Metropolitan Cathedral o kilala formally bilang Metropolitan Cathedral and Parish of St. John the Evangelist ay unang itinayo noong August 14, 1595. Pagkatapos maitatag ang Diocese of Cáceres, ang nag-elevate sa Manila bilang Archdiocese. Marami ng pinagdaanan ng simbahang ito. Nasira ng ilang beses dahil sa iba't ibang sakuna, ipinagawa at ngayon ay patuloy pa rin itong tinitingala bilang mother of all the Bicol churches. Sa kulay na dark gray, kakaiba ito kumpara sa mga simbahang madalas natin makita. Pero mapapansin nyo ang katatagan ng struktura nito. Sabi nga nila, ang kasalukuyang itsura ng katedral ay tinatawag na Spanish Romanesque Revival style, inspired by the 11th to 12th century ng Romanesque architecture. Mas simple ang mga arches at bintana nito. Ang church facade ay may style na tinatawag nilang earthquake baroque na madalas natatagpuan ang ganitong mga disenyo sa dating Spanish East Indies at sa Guatemala kung saan laging may mga destructive earthquakes. Kapag pumasok kayo sa loob, mapapansin ang mga massive columns and arches na sumusuporta sa buong structure nito. Kapag tiningnan nyo naman ang ceiling, makikita nyo na decorated ito ng trompe-l'oeil paintings. Sabi nila, ang ganitong paintings ay nagbibigay ng illusion na totoo ang mga objects na nakikita nyo. Sa labas lamang ng simbahan ay mayroong malawak na parking. Nasa side at loob din ng compound ang Holy Rosary Minor Seminary na itinayo noong 1785 at idineklara ng National Historical Institute bilang isang National Historical Landmark noong January 29, 1988. Dito sa seminary na ito, nag-aral ang first Filipino bishop na si Bishop George Berlin na taga Bicol din. Pero hindi namin pinalagpas na hindi masilip ang famous na Porta Maria na nasa harapan mismo ng katedral. Itinayo ito at binuksan sa publiko noong September 9, 2010 para sa Tercentenary of the Devotion to Our Lady of Peña Francia. Sa side lamang ng katedral ay naroon ang Universidad de Santa Isabel na sinasabing first normal school for women in the Philippines and Southeast Asia and was inaugurated on April 12, 1869. Kahilera lang nito ay ang Archbishop's House. Maraming schools and universities dito sa Naga at hindi na namin nadaanan lahat katulad ng Ateneo de Naga. At kung kayo ay maraming oras pa, masarap pang pasyalan ang mga falls na naririto din sa Naga. Ibang journey ang meron dito sa Pilgrim Capital of the Bicol Region. Kaya, madyana, bisitahon na nindo ang siyudad ni Naga. Diyos mabalas tabi! Hanggang sa muli, samahan niyo kami sa susunod naming papasyalan para sa ang Pinoy Travel Experiences. Huwag nating kalimutang mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, support local, at alagaan natin ang ating kalikasan. Kung may gusto kayong puntahan namin na bayan or city, please share it at the comment section at susubukan namin pasyalan ito. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, ang Pinoy Channel.